Kahit nangihina si Mirasol ay tumayo pa rin siya dahil nakatutok na ang baril na Leo sa kanyang sentido. Natatakot din siya sa mga naririnig niyang putok ng baril sa paligid kaya naman sumunod na lang siya sa lalaki. Habang palabas na Leo at Mirasol sa kwarto ay nakatutok pa rin ang ulo ng baril nito sa ulo ni Mirasol. Ginawa din niyang pananggalang si Mirasol upang hindi siya barilin ng mga pulis. Nang marinig ni Reggie at Eric ang mga putukan ay agad din silang tumakbo palapit sa lugar. Sobra silang nag-aalala sa kalagayan ni Mirasol dahil baka matamaan ito ng ligaw na bala at mamatay. Hindi matatanggap ni Reggie kung may mangyaring masama sa kanyang asawa. Mas mabuti pang siya na lang ang mabaril at mamatay kaysa ang kanyang mahal. Dahil kamamatay din niya iyon kung mangyari man iyon. Ngunit desidido si Reggie na iligtas ang kanyang asawa at iuwi ito ng buhay. Paglapit ni Reggie at Eric sa bakuran ng bahay ay nagkanya-kanya na sila ng pagtago ni Eric. Tumigil na rin ang putukan at may naririnig silang sumisigaw na lalaki. Kaya agad na lumapit si Reggie sa may pinto ng bahay upang makita at marinig niya ang sinasabi ng lalaki. Biglang sumiklab ang matinding galit na Reggie nang makita ang lalaki may hawak sa kanyang asawa. Walang iba kundi ang kaibigan ng kanyang ama na si Leo Gonzales. Siya pala ang mastermind sa pagdukot kay Mirasol at nanghihingi sa kanila ng 2 billion pesos at isang kasulatan na magsasalin sa pangalan ng ibang tao, ang Altamirano Enterprises Company. Ibaba niyo mga baril ninyo! Kung ayaw niyong pasabugin ko ang baon ng ulo ng babaeng ito! Pasigaw na wika niya sa mga NBI sa kanyang harapan. Hindi na nakagalaw ang mga NBI dahil ayaw nilang ilagay sa alanganin ang buhay ni Mirasol. Takot na takot naman si Reggie nang makita ang kanyang asawa na hawak ni Leo Gonzales at nakatutok din ang baril nito sa ulo ni Mirasol. Halos manginig din siya sa takot para sa buhay ng kanyang asawa. Matinding awa ang naramdaman ni Reggie para sa asawa niya. Ibaba niyo mga baril niyo at sipaing palapit dito. Huwag kayong magkakamali na suwayin ako dahil hindi ako magdadalawang isip na kalabitin ang gatilyo ng aking baril. Muli pa nitong pagbabanta. Kaya walang nagawa mga NBI at ibinaba na lang nila ang kanilang mga baril. Kailangan mapaniwala nila si Gonzales na natatakot sila sa kanya upang makagawa sila ng panibagong hakbang upang malansi ito. Ngayon, itaas niyo ang inyong mga kamay at ilagay sa inyong ulo. Muli pa niyang utos sa mga NBI. Sununod naman nila ang kanyang iniuutos at sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay. Saka inilagay sa kanilang ulo. Tumalikod kayo sa may pader. At huwag na huwag kayong lilingon. Muli pa nitong sabi at muling ipinagdiinan ng ulo ng kanyang baril kay Mirasol. Natakot naman si Mirasol dahil sa ginawa ng lalaki. Umiiyak na umuungol ito dahil hindi pa rin tinatanggal ang tape na nakalagay sa kanyang bibig. Dahil sa paggalaw ni Mirasol at pag-iyak ay nainis naman si Leo sa kanya. Kaya muli nitong pinaputok ang baril na hawak nito at pinatamaan ng kisame. Dahil sa ginawa ni Leo ay agad din na kinalabit ng isang NBI ang gatilyo ng baril nito. Binaril si Leo Gonzales ng isang NBI na nagtatago sa bandang likod. Kumukuha lang ito ng tamang tiyempo upang patamaan si Leo. Natamaan siya sa kanyang kanang braso at tuhod kaya agad nitong nabitawan ang baril na hawak niya. Nabitawan din niya si Mirasol bago ito napaluhod sa maruming sahig. Dahil sa sobrang uhaw at gutom ay nangihinang bumagsak si Mirasol sa sahig. Agad naman na lumabas si Reggie mula sa pinagtataguan nito at mabilis na tumakbo at nilapitan ng kanyang asawa. Agad din niya itong binuhat at inilabas sa bahay. Ang mga NBI ay agad na nagsikilos upang lagyan ng posa si Leo. Ilang beses pa itong sinapak ni Lieutenant Rosario dahil sa inis nito sa ginawang panggigipit ni Leo sa mga tauhan nito. Sige, dalhin niya sa sasakyan. Kunin niyo din ang lahat ng may buhay at ikulong. Utos dito sa mga tauhan niya. Sinalubong naman ni Eric sina Reggie at Mirasol. Buhat na Reggie ang kanyang kapatid na walang malay kaya nag-alala siya sa kalagayan ng kakambal. Nang makita ni Reggie sa Eric na tumatakbong palapit sa kanila, ay tumigil muna siya. Saka nito ibinaba si Mirasol upang tanggalin ang tape sa bibig nito. Love! Love! Naririnig mo ba ako, love? Magsalita ka, please. Mirasol! Malakas na wika ni Reggie sa asawa na nakapikit ang mata at maputla ang kulay ng balat. Muling binuhat ni Reggie si Mirasol at mabilis na tumakbo patungo sa kanilang kotse.
Si Eric naman ay nilapitan si Leo Gonzalez at binigyan ito ng magkakasunod na suntok. Agad naman siyang inawat ng mga pulis at NBI dahil baka mapatay nito si Leo. Inalayo na rin nila si Leo kay Eric at kinaladkad nila ito patungo sa kanilang sasakyan. Medyo malayo ang pinag-iwanan ni Reggie sa kanyang kotse kaya kinailangan niyang maglakad patungo doon habang buhat nito ang kanyang asawa. Labis din siyang kinakabahan dahil sa kalagayan ni Mirasol. Wala itong malay at napakalamig ng katawan nito. Nangingitim na rin ang mga pasa nito sa mukha kaya lalo siyang nagalit sa mga taong may kagagawan nito sa kanyang asawa. Nakasunod naman si Eric sa kanila kasama ang mga NBI at pulis na may dala ng mga nahuli nilang kriminal. Ang mga lalaking pinatulog nila ay binabantayan ng ilang mga pulis sa lumang bahay at ang iba naman na gising ay danal nila upang isakay sa kanilang mga sasakyan. Binilasan pa ni Eric ang kanyang paglalakad upang maabutan nito si Reggie at Mirasol. Kailangan madala nila kaagad si Mirasol sa hospital upang magamot ito ng mga doktor. Nag-aalala siya sa kanyang kakambal. Baka kung mapaano ito kung magtatagal pa sila sa liblib na lugar na iyon. Malapit na si Reggie sa kanyang kotse nang bigla na lang may sumigaw sa kanyang likuran. Kaya napatigil siya sa paglalakad at nilingon niya ang babaeng sumisigaw. "Tigil! Tumigil ka! Kung ayaw mong patayin rin kita!" Sigaw ng babae na kilalang kilala niya ang boses. Kahit madilim ang kinaroroonan ng babae, alam ni Reggie na si Charmaine ang sumisigaw na iyon. Ang malakas at maarteng boses na iyon ay hindi niya kailanman makakalimutan. "Sumuko ka na sa mga pulis, Charmaine! Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kasalanan mo. May pagkakataon ka pa upang magbagong buhay. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa mga maling gawain. Isipin mo din ang kinabukasan ng anak mo. Kawawa naman siya kung mawawalan siya ng ina." Pasigaw din ang sagot ni Reggie sa babae. Kahit napakalaki ng naging kasalanan nito sa kanya at sa kanyang pamilya, lalong-lalo na kay Mirasol, ay gusto pa rin niyang magbago ito at pagsisihan ng mga nagawa nitong kamalian sa buhay. Bigla namang lumabas mula sa dilim si Charmaine at nakatutok pa ang hawak nitong baril kay Reggie. Tumawa pa ito ng nakakaloko bago nagsalita. "Minahal kita, Reggie. Alam mo ba yun? Lahat ginawa ko para mahalin mo rin ako pero anong ginawa mo? Nagpakasal ka sa babaeng yan. Siya ang mas pinili mo kasi sa akin." Umiiyak na wika ni Charmaine kay Reggie. Itinuro pa niya si Mirasol sa pamamagitan ng hawak niyang baril. "Ano ba meron ng babaeng yan na wala ako? Bakit siya na lang ang nakikita mo? At ako? Para lang akong hangin sa paningin mo dahil hindi mo man lang ako pinansin kahit minsan. Alam mo bang inggit na inggit ako sa babaeng yan? Dahil siyang pinili mong mahalin at hindi ako. Alam mo bang sinadya ko pa siyang sagasaan noon upang mawala na lamang siya sa buhay mo? Pero kahit nawala siya ng ilang taon, hindi mo pa rin ako pinansin, Reggie. Bakit? Bakit ayaw mo akong mahalin? Bakit?" Malakas na sigaw nito kay Reggie saka kinilabit ang baril na hawak nito ng ilang beses. Mas gusto niyang patayin na lamang si Reggie kung hindi din lang ito magiging kanya. Kung hindi siya kayang mahalin ni Reggie ay hindi rin niya hahayaan ito na maging masaya sa piling ng iba, lalo na sa babaeng kinaiinisan niya simulat sa pool. Dahil sa takot ni Reggie na matamaan si Mirasol ng bala galing sa baril ni Charmaine, ay agad itong tumalikod upang itago si Charmaine mula sa tama ng bala. Saktong pagtalikod ni Reggie ay ang pagbaon ng mga bala sa kanyang likod. 2 bala ang tumama sa likod ni Reggie dahilan ng kanyang unti-unting pagbagsak sa lupa. Kasama din niyang bumagsak si Mirasol dahil buhat niya ito sa kanyang braso habang wala pa ring malay tao. Narinig naman lahat ni Eric ang mga sinabi ni Charmaine kaya sa galit ni Eric sa babae ay agad niyang hinugot ang kanyang baril na nakatago sa kanyang likod. Agad niya itinutok ang kanyang baril kay Charmaine at magkakasunod niyang kinilabit ang gatilyo ng kanyang baril. Dahil sa galit na biglang sumibol sa kanyang puso ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at binaril na din niya si Charmaine. Si Charmaine pala ang sumagasa sa kanyang kakambal noon at muntik na itong ikamatay ni Mirasol. Kung nahuli lang siya nang dating noon ay marahil wala na ang kanyang kakambal ngayon. Agad din na inagaw ng pulis ang baril na hawak ni Eric at kinuha nila ito sa kanya. Nilapitan din nila si Charmaine at pinulsuhan. Meron pa naman siyang pulso.
Nagwawala naman sa Leo Gonzales dahil nakita niya kung paanong binaril ni Eric ang kanyang anak. Wala siyang nagawa para iligtas ang kanyang mahal na anak. Nakaposes na siya at may tama din siya sa kanyang tuhod at balikat. Ngunit malakas pa rin ang boses nito na sinumbatan sa Eric. Walang iya ka! Makawala lang ako ditong demonyo ka! Ako mismong papatay sa'yo! Nagwawalang sabi niya kay Eric. Sinubukan din niya lapitan sa Eric ngunit hindi niya magawa dahil sa mga pulis. Agad din na tumakbo si Eric upang lapitan ng kapatid at si Reggie. Napakalakas ng kaba niya. Parang nakakabingi dahil sa sobrang pag-aalala niya sa mag-asawa. Inuna niya nilapitan si Mirasol at hinaplos nito ang mukha ng kanyang kapatid. Mirasol, naririnig mo ba ako, Mirasol? Pagtawag niya kay Mira habang namamasa ang gilid ng kanyang mga mata. Narinig niyang umungol ito. Kaya agad niya itong niyakap. Tinignan din niya si Reggie na nakahiga sa lupa. May tama ito ng bala at napakadami ng dugo ang nawawala sa kanya. Agad na binuhat si Reggie ng 2 pulis at isinakay nila ito sa kotse ang dala nito kanina. Si Mirasol naman ay isinakay ni Eric sa passenger seat sa harap. Saka mabilis na pinatakbo ang kotse patungong hospital. Kahit malubak ang daan at mabato ay hindi ito pinansin ni Eric. Kailangan madala niya kaagad ang mag-asawa sa hospital bago maubusan ng dugo si Reggie. Dinala nila si Reggie at Mirasol sa pinakamalapit na hospital upang mabigyan ng paunang lunas. Habang hinihintay ang pagdating ng ama ni Mirasol at Eric na paparating, sakay ng kanilang helicopter. Nang dumating si Jaime at ang mga doktor na nagtatrabaho sa kanyang hospital ay agad nilang sinuri si Mirasol at Reggie. Nakadextrose na rin si Mirasol dahil dehydrated na siya. Agad na inilabas si Mirasol at Reggie at isinakay sa helicopter pabalik ng Manila. Wala ding mga gamit ang hospital na pinuntahan nila kaya hindi nila maaaring operahan doon si Reggie. Lalo lamang ito malalagay sa panganib ang kanyang buhay kung hindi kumpleto ang kagamitan at gamot. Tubig! Narinig nilang nagsalita si Mirasol. Nangihingi na ito ng tubig dahil sa matinding uhaw nito. Tuwang-tuwa naman sina Eric at Jaime dahil nagising na si Mira. Agad na binuksan ni Jaime ang mineral water na dala niya at agad na ipinainom iyon kay Mirasol. Uhaw na uhaw ito kaya mabilis niyang naubos ang tubig. Hindi napigilan ng mag-ama ang kanilang luha dahil sa awa nila sa kaligayan ni Mirasol. Sinabi sa kanila ng doktor na na-dehydrate ito dahil hindi pinainom at pinakain si Mira ng mga kidnappers. Ilang minuto lang ang kanilang biyahe at lumapag na ang helicopter na sinasakyan nila sa Don Albert's Medical Center. Pag-aari ito ng pamilya ni Natasha Albert, ang yumaong asawa ni Jaime at kinilalang ina ni Eric. Nakaabang na rin sina Jane, Amanda at Robert sa kanilang pagdating. Parehong umiiyak ang 2 babae dahil sa pag-aalala nila sa kanilang mga anak. Naitawag kasi ni Eric ang lagay ng mag-asawa kaya napasugod doon si Jaime upang sunduin sila at madala sa sarili nilang hospital at doon gamutin. Nakaabang na din ang mga nurse upang madala kaagad si Reggie sa operating room. Pagkalapag pa lang ng helicopter ay agad na silang lumapit dito habang nakayuko ang kanilang mga ulo upang hindi sila matangay ng malakas na hangin na ibinubuga sa kanila mula sa helicopter. Si Reggie ang inuna nilang ibaba at patakbo pa nilang itinulak ang stretcher papasok sa elevator. Kasunod din nila ang 2 doktor na isinama ni Jaime sa Pampanga. Si Mirasol naman ay kasama ni Eric at Jaime na bumaba. Nagising na din ito at umiiyak dahil sa kalagayan ng kanyang asawa. Yakap ni Eric si Mirasol habang naglalakad silang papunta sa elevator. Nakaalalay naman sa kanila si Jaime at hawak nito ang dextrose ni Mirasol. Sa emergency room naman dinala si Mira upang ma-check nila itong mabuti. Kailangan malaman nila kung meron pa itong ibang pinsala sa katawan bago payagan na makapunta sa kanyang pamilya na nagbabantay sa labas ng operating room. Nang matapos nilang masigurong maayos na ang lagay ni Mira, ay pinaupo na nila ito sa isang wheelchair at itinulak patungo sa may operating room. Nakasuot lang siya ng hospital gowns. Tinanggal ng mga nurse ang damit niya dahil napakadumi na nito at may bahid pa ng dugo. Pinunasan din nila si Mira upang matanggal ang duming kumapit sa kanyang katawan. Agad naman na sinalubong ni Jane ang kanyang anak paglabas nito ng emergency room.
Umiiyak na niyakap ito ng ginang at hinalikan ng ilang beses. Lumapit din sa Amanda kay Jaime at niyakap din niya ang kanyang manugang at hinalikan. Masaya siyang makita si Mira na ligtas na sa panganib. Kahit nakangiti ang ginang ay patuloy naman na umaagos ang luha nito sa kanyang pisngi dahil sa pinaghalong saya at lungkot para naman sa anak nito. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang paglabas ng mga doktor sa loob ng operating room. Hindi naman matigil-tigil ang pag-iyak ni Mira at Amanda dahil sa pag-aalala nila kay Reggie. Magkahawak pa sila ng kamay habang magkatabi sila ng upuan. Sa gilid ng upuan ni Amanda nakapwesto ang wheelchair ni Mirasol, kaya sila ang magkatabi na dalawa. Dumating naman si Eric na may dalang mga inumin at sandwich. Binigyan niya isa-isa mga kasama niya ngunit wala namang may gustong kumain sa kanila dahil binabalot pa rin sila ng matinding pag-aalala para kay Reggie. Pati si Mirasol na halos 2 araw nang hindi kumain ay wala ding gana na kumain. Kaya pinilit na lang ni Eric na painumin ng kapatid ng gatas upang magkaroon ng lakas ang katawan nito. Kahit nakadextrose si Mirasol ay mas makabubuti pa rin kung kakain ito upang mas mapadali ang panunumbalik ng kanyang lakas. Ubusin mo lahat ang gatas mo para lumakas ka. Hindi matutuwa si Reggie kapag malaman niyang hindi ka kumakain. Alam ko nag-aalala ka sa asawa mo pero kailangan mo rin na alagaan ang sarili mo. Nakikiusap na wika ni Eric sa kapatid nito. Masakit para sa binata ang mga nangyayaring paghihirap ng kanyang kakambal. Lumapit naman si Jane sa magkapatid at siya na ang nagpainom ng gatas kay Mirasol. Awang-awa siya sa kanyang anak. Kung maaari lamang nakunin na lang niya ang lahat ng sakit na nararamdaman ng kanyang anak ay matagal na niyang ginawa. Anak, makinig ka sa kuya mo. Kailangan mo ito para lumakas ang katawan mo. Ngayon kahigit na kailangan ni Reggie, anak, kaya sana alagaan mo rin ang sarili mo. Paano mong maaalagaan ang asawa mo kung hindi mo kayang alagaan ang katawan mo? Magpakatatag ka, anak. May awa ang Diyos at makakaligtas din si Reggie. Matapang siya, anak. Matapang si Reggie at alam kong lalaban siya para sa inyong anak na si Ricky. Naluluhang wika ni Jane sa kanyang anak. Hinaplos din ito mukha ni Mirasol at mariing pinagmasdan ito. Nakakaawa ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi inakala ni Jane na mapagdadaanan ni Mirasol ang lahat ng ito. Ang dating masigla't masayahin niyang anak ngayon ay malungkot at umiiyak. Anak Mirasol, magdasal tayo para sa kaligtasan ni Reggie. Sabi pa niya sa kaniyakap si Mira at sa kahinalikan sa noo. Tahimik na naman na nakatayo si Amanda at Robert sa harap ng pinto ng operating room. Pinapanood nila ang mga doktor at nurse na nag-oopera sa kanilang anak. Dahil sa pag-aari ng mga Del Rio ang hospital, kaya allowed silang makita ang loob ng operating room. Hindi nila isinara ang kortina sa glass door upang makita ng pamilya ang ginagawa nila sa loob. Si Mira ay nasa mismong tapat din ng pinto na kuupo kaya kitang-kita niya ang loob ng operating room. Hindi man nila diretsong nakikita ang kama na kinahihigaan ni Reggie, ngunit nakikita naman nila ang mga doktor at nurses na nakatayo paikot sa kama ni Reggie. Samantala, sa loob ng operating room, biglang bumaba ang heartbeat ni Reggie. Kaya naalarma ang mga doktor at nurses na nag-oopera sa kanya. Nasa kalagitnaan sila ng ginagawa nilang operasyon upang tanggalin ang mga bala sa katawan ni Reggie nang bigla na lang bumaba ang heartbeat nito na makikita sa kanilang monitor. Kaya nagpanik ang mga doktor at nurses dahil nag-aalala sila na baka hindi na kinaya ng katawan ng pasyente ang operasyon. May itinurok pa ang doktor kay Reggie sa kanila ito ginamitan ng CPR machine. Tahimik na nakaupo si Mira at nakatingin lang ito sa loob ng operating room nang biglang magkagulo ang mga nurse at doktor sa loob. Kitang-kita ni Mirasol kung paanong nagpanik ang mga nurses sa loob kaya kahit nanghihina ang kanyang katawan ay bigla na lang siyang tumayo upang lumapit sa glass door. Malakas naman na umiyak sa Amanda saka nagpapapadyak pa ito na parang bata dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Agad naman siyang niyakap ni Robert at pilit na pinapakalma. Si Mirasol naman ay nagsisisigaw sa sobrang pag-aalala sa asawa na nasa loob. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob ngunit alam niyang may mali kaya nagpapanik ang mga doktor at nurse. Reggie!
Malakas na sigaw niya habang pilit na kumakawala sa pagkakayakap sa kanya ng kanyang inang si Jane. Pareho din silang umiiyak na mag-ina dahil sa pag-aalala. Hindi malaman ni Mirasol kung ano ang kanyang gagawin kung may mangyaring masama kay Reggie. Hindi na niya muling kakayanin ang mabuhay na hindi kapiling ang kanyang asawa. Anak, uminahon ka. Ipagdasal na lang natin na makaligtas si Reggie. Mira, makinig ka sa akin, anak. Pakiusap ni Jane sa kanyang anak. Kinakabahan din siya para sa manuga ngunit mas natatakot siya sa maaaring mangyari kay Mirasol. Mahina ang katawan ng kanyang anak ngayon dahil sa nangyari sa kanyang pagkakakidnap at pagka-dehydrate dahil sa mga demonyong kidnapper. Kaya gusto niyang payapain ang kalooban nito upang hindi ito ma-stress ng gusto ngunit sa nangyayari ngayon ay tila siya ang unang mamamatay dahil sa pag-aalala sa anak at sa asawa ni Mirasol. Reggie! Nailat, Migo! Gusto ko makita si Reggie! Malakas na sumisigaw ito habang umiiyak. Kahit anong pigil sa kanya ng kanyang ina ay hindi siya nakikinig. Ang tanging alam lang niya ay nasa panganib ang buhay ng kanyang asawa. Hanggang sa bigla na lang nagdilim ang lahat sa kanyang paligid at wala na siyang makita at maalala. Mabilis na sinalo ni Eric ang katawan ng kanyang kakambal dahil bigla na lang itong nahimatay matapos mag-hysterical. Agad din na tinawag ni Jaime ang ibang nurse upang dalhin si Mirasol sa emergency room. Nahimatay ito dahil sa sobrang takot at pag-aalala sa kanyang asawa. Samahan pa na mahina ang katawan nito dahil dehydrated siya. Malakas na iyak ni Jane ang maririnig sa paligid dahil sa sobrang pag-aalala nito kay Mirasol. Kahit sinong ina, kung makita mo ang anak mo na biglang mawala ng malay ay talagang kakabahan sa kalagayan nila. Mahigpit na niyakap ni Jaime ang kanyang asawa. Awa ang namamayani sa puso ni Jaime para sa kanyang asawa at takot para kay Mirasol at Reggie. Si Eric naman ay sinundan si Mirasol sa emergency room. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nasisiguro ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Nang magising si Mirasol ay nagtataka siya sa kanyang namulatan dahil isang puting kisame ang unang niyang nakita. Kaya iginala din niya ang kanyang paningin upang alamin kung nasaan lugar siya. Hindi pamilyar sa kanyang kwartong kinalalagyan niya kaya nagtataka siya kung anong ginagawa niya sa loob. Hanggang sa mag-sink in sa kanyang utak ang mga pangyayari. Bigla din siyang napabangon dahil bigla niyang naalala si Reggie. Reggie! Pagtawag niya sa pangalan ng kanyang asawa, tinangka din niyang bumangon upang puntahan si Reggie sa operating room. Kailangan niyang malaman kung ano na ang lagay ng kanyang asawa. Mirasol anak, huwag ka muna bumangon. Baka makasama sa'yo. Magpahinga ka na muna upang manumbalik ang lakas mo. Pakiusap ni Jane sa kanyang anak. Pinigilan din niya itong bumangon upang makapagpahinga ng maayos si Mirasol. Nay, si Reggie po. Gusto ko makita si Reggie. Umiiyak na pakiusap niya sa kanyang ina. Nagulat naman sina Jane at Jaime dahil sa biglaang pagsigaw ni Mirasol. Pati sina Amanda at Robert ay napabangon dahil sa pag-aalala. Nasa loob silang lahat ng private room ng mga Del Rio dito sa Don Albert's Medical Center. Mirasol, huwag ka nang umiyak. Ligtas na si Reggie. Nagtagumpay na ang mga doktor na maisalba ang kanyang buhay. Inilipat na din siya sa ICU at doon muna siya mamamalagi hanggang sa magising siya. Pagbibigay alam sa kanya ni Amanda, hinaplos din ito ang kanyang ulo sa kahinalikan sa pisngi. Magpahinga ka na anak. Bukas pagising mo idadalhin ka namin sa ICU upang makita mo si Reggie. Sabi naman ng kanyang ama, saka siya nito niyakap sa kahinalikan sa noo. Matulog ka na ulit para lumakas ka anak. Nandito lang kaming lahat para bantayan ka. Lumuluhang wika ni Jane sa kanyang anak. Muling bumalik sa pagtulog sina Amanda at Robert. Nagising sila dahil sa biglang pagsigaw ni Mirasol. Nasa isang kwarto silang lahat. Malaki din ang kwarto at kumpleto ang lahat ng kailangan nila sa loob. Parang nasa hotel lang sila dahil hindi naman mukhang hospital ang loob ng private room ng mga Del Rio. Nay, Dad, namimiss ko na po si Ricky. Wika ni Mirasol sa magulang. Ilang araw na din niyang hindi nakikita ang kanyang anak kaya sabik na siya na makita at mayakap ang kanyang pinakamamahal na anak. Hayaan mo't bukas ay susunduin namin siya at dadalhin dito para makita mong anak mo.
Wika ni Jaime sa anak na naaawa siyang pagmasdan ng kanyang anak na malungkot. Isa sa pinakaayaw ni Jaime ay ang makitang malungkot ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang prinsesa. Talagang nadudurog ang puso niya kapag nakikita niya itong malungkot at umiiyak. Anak, kumain ka kaya muna para magkaroon ka ng lakas para puntahan ang asawa mo bukas. Sandali lang ha, at iinit ko ang sabaw. Wika ni Jane saka nagmamadaling pumunta sa maliit na kitchen ng kanilang private room. Agad niyang binuksan ang kalan upang ipainit ang ulam. Nilagang baka ang dinala sa kanila ni Eric na ulam. Marami itong sahog na gulay kaya alam niyang magugustuhan ito ng kanyang anak. Nang kumulo ang sabaw, ay agad na nagsandok si Jane ng kanin. Nalagyan din niya ito ng sabaw, ang kanin at saka repolyo. Alam niyang hindi kakainin ni Mirasol ang laman ng baka kaya hindi na niya ito nilagyan ng karne. Agad naman na pinabangon ni Jaime ang kanilang anak upang makakain ito ng maayos. Si Jane na rin ang nagsubo sa kanya upang makakain siya ng marami. Nagustuhan naman ni Mirasol ang kanyang pagkain kaya naubos niya ito. Ikinuha pa siya ng sabaw ni Jane upang ipahigop sa kanya. Mas maganda daw na humigop ito ng sabaw kaysa uminom ng malamig na tubig. Makatutulong pa ito sa katawan ng kanyang anak upang mapabilis ang paggaling nito. Kinabukasan ay maagang umuwi sa kanilang mansyon sina Jane at Jaime upang kumuha ng mga gamit ni Mirasol at Reggie. Nagpaluto din si Jane sa kanilang kusinera ng chapsuy at ginataan na kalabasa at sitaw na may sahog na hipon. Ito ang mga paborito ni Mirasol na ulam at alam ni Jane na mapapadami ng kanin ang kanyang anak kapag ang mga paborito nito ang uulamin niya. Nagpaihaw na din siya ng isda para lalong matuwa ang kanyang anak. Agad din niyang pinaliguan si Ricky upang maisama nila ito sa hospital. Paggising ni Leo Gonzalez ay nagwala ito dahil gusto niyang makita ang kanyang anak ngunit hindi siya pinayagan ng mga pulis. May poses pa ang kanyang kamay na nakakabit naman sa gilid ng kanyang higaan kaya hindi ito makaalis sa kanyang higaan. Nasa isang ospital sila sa Pampanga at kapag magaling na silang mag-ama ay saka naman sila dadalhin sa Manila. Manguwalang hiya kayo! Pakawalan niyo ako dito! Gusto ko makita ang aking anak! Malakas na sigaw niya. Hindi naman siya pinansin ng mga magbabantay sa kanya sa labas ng kanyang silida. Isinara pa nga nilang mabuti ang pinto upang hindi nila marinig ang malakas na sigaw nito. Makatakas lang ako dito ay papatayin ko kayong lahat! Paggising ni Mirasol kinabukasan ay wala na ang kanyang mga magulang. Umuwi na ang mga ito upang sunduin si Ricky at dalihin ang kanyang anak sa ospital. Si Amanda naman ang nag-asikaso sa kanya. Tinulungan siya nitong makabangon upang makapunta sa CR. Medyo okay na rin ang kanyang pakiramdam ngayon pero ayaw naman ng kanyang biyanan na mag-isa siyang pupunta ng CR. Nag-aalala ito na baka daw mahilo siya at mauntog ang kanyang ulo sa loob kaya wala na siyang nagawa kundi ang hayaan na lang si Amanda sa gusto nitong gawin. Thank you, Mommy. Pasasalamat ni Mirasol kay Amanda at nakangiti din siya dahil masaya siyang malaman na napakamaalaga din pala ang ina ni Reggie. Wala iyon, Iha. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil minahal mo ang aking anak at binigyan mo pa kami ng apo na makakalaro namin. Tugon sa kanya ni Amanda. Sige na, tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong ha. Dahan-dahan lang at baka madulas ka. Bilin pa nito habang palabas ng CR. Naligo na lang si Mirasol dahil nalalagkit na siya sa ilang araw na walang ligo. Kahit pinupunasan siya ng kanyang ina ay iba pa rin ang makaligo siya ng maayos. Kompleto naman ang CR sa mga kailangan niya kaya agad na niyang hinubad ang suot niyang hospital gown. Ingat na ingat din siya na tanggalin ito dahil sa kanyang dextrose. Baka kasi matanggal ito at dumugo ang kanyang kamay kapag napuwersa. Nang matapos siyang maligo ay agad din siyang nagsuot ng damit. Isang simpleng dress ang napili niya at ito lang ang madaling isuot dahil meron pa siyang dextrose sa kamay. Medyo maluwang din ito kaya hindi siya nahirapan na ilusot ang bote ng kanyang dextrose sa kamay ng kanyang damit. Buti na lang at may dinala ang kuya niya kagabi ng mga gamit niya kaya meron na siyang maisusuot ngayon. Humarap din siya sa salamin at tiningnan ang kanyang muka. Nakita niyang wala na ang mga pasa niya. Gumaling na ang mga ito. Napangiti pa nga siya dahil makinis na ulit ang kanyang muka.
Paglabas ni Mirasol sa CR ay agad din siyang sinalubong ni Amanda. Inalalayan siya nito na makaupo sa may lamesa upang makainom ng gatas. Naipagtimpla na din siya ni Amanda at meron ding tinapay at cheese sa ibabaw ng lamesa. Umupo ka na at kumain ng agahan para makainom ka ng mga vitamins mo. Wika ni Amanda habang naghihiwa ng orange para kay Mirasol. Kayo po, Mommy. Nag-breakfast na ba kayo ni Daddy? Tanong niya kay Amanda saka kinagatan ang ginawa nito ng sandwich. Tapos na kaming kumain kanina, Iha. Sumabay kami, kinabalae kanina bago sila umuwi. Tugon ni Amanda saka inilagay sa harapan ni Mirasol ang hiniwa nitong orange. Ay, sandali lang, Iha. Dito ka lang at maliligo din ako. Baka biglang dumating sila balae. Dadalhin daw nila dito si Ricky kaya maliligo muna ako ha. Hintayin mo ako dito. Bili ni Amanda kay Mirasol. Mukhang excited din itong makita ang kanyang apo. Kahit alam ni Mirasol na malungkot si Amanda dahil sa nangyari kay Reggie, ay meron namang Ricky na magpapasaya sa kanya. Bigla ding nalungkot si Mirasol nang maalala ang kanyang asawa. Naisip din niya kung kumusta na kaya ang kalagayan ni Reggie ngayon sa ICU. Gustong-gusto na niyang makita ang kanyang asawa at namimiss na din niya ito. Hiling ni Mirasol na sana'y mabilis makarecover si Reggie upang makauwi na sila at mabuo na ulit silang mag-anak. Tuwang-tuwa naman si Ricky nang makita niya ang kanyang mommy. Agad itong nagpakandong kay Mirasol na nakaupo sa kanyang kama. Niyakap naman siya na mahigpit ni Mirasol at hinalikan. Maluhaluhang niyakap at pinupog ng halik ni Mirasol ang kanyang anak. Nagpapasalamat din siya sa Panginoon na nailigtas siya sa kamay ng kanyang mga kidnappers. Ang buong akala niya noon ay hindi niya makikita ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang anak. I miss you so much, baby. Wika niya habang yakap ng mahigpit si Ricky. I miss you too, Mommy. Sagot naman sa kanya ni Ricky. Saka siya nito hinalikan sa kanyang magkabilang pisngi. Muling pinagmasdan ni Mirasol ang mukha ng anak, saka muling niyakap ito. Muling bumaba si Ricky mula sa kama ni Mirasol at patakbong nilapitan sina Amanda at Robert na nakaupo sa sofa. Momila! Daddy Lo! Malakas na pagtawag ni Ricky sa kanyang lola Amanda at lolo Robert. Mabilis din siya lumapit sa mga ito at niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Ang apo ko! I miss you na, Apo! Wika ni Amanda habang hinahalikan si Ricky. Muli na namang naluha si Amanda dahil bigla niyang naalala si Reggie. Mamila, why are you crying po? Tanong ni Ricky sa kanyang lola. Nothing, Apo. I'm just happy. Sagot ni Amanda sa kanyang apo. Hello po, Daddy Lo. Pagbati din niya kay Robert. Hello, Apo. Miss ka na ni Daddy Lo. Pahag nga si Daddy Lo. Paglalambing naman ni Robert sa kanyang apo. Masaya siya na makitang muli ang kanyang napakagwapo at bibong apo. Kuhang-kuha talaga nito ang mukha ni Reggie kaya naman lalo siyang natutuwa kapag nakikita niya ito.